Alam nyo, mga minamahal, sobrang nakakapanlumo, nakakagigil, nakakagalit, nakakaiyak. Yung napanood ko nga po sa Senado na kung saan yung mga banyaga, ginagamit nilang taguan ang Pilipinas. Hindi lang taguan, ginagawa nilang laruan para sa kanilang mga pansariling kahayupan. So kung mahirap na nga ang mga kabataan, tapos meron pa mga banyagang sinasamantala, 'di ba, ang kahalayahan ng mga kabataan, paano na lamang ang progreso ng ating bayan? So may mga kriminal kasi doon sa ibang bansa na wanted, 'di ba, sa Federal Bureau of Investigation na malayang gumagawa ng katarantaduhan dito sa ating bayan. Dito nila ginagawa yung krimen na ginawa nila doon, inulit pa nila dito. At yung biktima, ating mga kabataan. So, nakakaiyak man isipin na bakit parang andali lang nilang puntahan ang Pilipinas kapag meron silang issue doon sa ibang bansa. Hindi ba mahigpit ang ating mga borders? Wala bang pangil ang ating mga otoridad na para hayaan lamang ang mga tao na pinaghahanap na nga sa ibang bansa, malaya pa rin dito sa bansang Pilipinas na nakakapasok, tapos gumagawa pa ang mga banyaga ng katarantaduhan dito pa mismo sa ating bayan. So ngayon, ito, mayroon ako sa inyo ipapakitang video. Actually, nakakadiri. Diba? Ito, oh. Pakita ko. Nakakagalit. Nakakadiri. To foreign child offenders, the Philippines is not your playground and our children are not your toys. Isang Amerikanong hugante na wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika for possession of child Philippines and Diba? Rinig ninyo? Wanted sa FBI. Dahil sa kasong pornography, diba? And sexual exploitation. And then malalaman natin, nagtatago sa Pinas, and then at the same time, ganun din yung kanyang ginagawa. So kawawa ang mga inosenteng kabataan. So talagang tama yung pag-call out na ginawa ni Senator Risa Hontiveros dito sa mga banyagang ito. And dapat at this moment and at this point, dapat mas paigtingin, mas lagyan ng pangil, 'di ba, ng mga otoridad yung mga banyagang pumapasok dito sa bansang Pilipinas para nang sa gayon hindi na ito nauulit. Kasi ang kahalayahan ng kabataan ang nakasalalay dito. So, protect children at all cost. Yan dapat yung ipanawagan din natin. So, madaming issue na nire-raise sa Senator Risa Hontiveros, hindi lang sa korupsyon, pati ito na din, oh, lahat talagang mapapasabi ka na lang na all around ang ginagawang trabaho ni Senator Risa Hontiveros. Kaya, ma'am, if you hear this, malaking saludo. Sobrang napahanga mo kami sa iyong malasakit sa mamamayang Pilipino at lalong-lalo na sa mga kabataang tulad namin. Alright, sige, continue tayo. Materials. Ito po'y video ng kanyang pagdakip. A concerned citizen contacted my office sharing credible information on Shoyer's alleged activities and whereabouts. Bilang global hotspot ng online and ating bansa, talagang minabuti namin na i-report siya agad sa mga otoridad. Nakakagalit, nakakadiri na may mga ganitong tao sa bansa natin. It's terrifying and horrifying to imagine that someone capable of such acts has been freely walking among us for over 2 decades. Maliban kay Shoyer, naaresto na rin kahapon sa Cebu din si Stephen Jeffrey Lund, also a suspected also believed to be possessing child material. The two of them will be deported to their home countries as soon as possible time. Wala po kayong kalulugaran sa Pilipinas. To foreign child offenders, the Philippines is not your playground and our children are not your toys. Tama nga naman, 'di ba? Protect our children and not your toys. 'Di ba? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, meron pong nahuling American and British pedo, 'di ba? Doon sa Cebu. So, ito yung mga hindi lang basta-basta dayuhan, hindi lang basta-basta turista, kundi mga labeled as a criminal. Wanted po sa kanilang bansa. Wanted na nga doon sa bansa nila.
yung trabaho nila, ginagawa pa nila dito sa bansang Pilipinas. Kaya tama lang yung ginawa ni Senator Risa Hontiveros na i-call out itong mga ganitong klaseng insidente. And yung binitawan niyang salita na the Philippines is not your playground and our children is not your toys, talagang sobrang nakaka-proud, 'di ba? Na lahat na lang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros, pakikipaglaban sa korupsyon, pagpoprotekta sa mamamayang Pilipino, and also sa mga kabataan. Imagine nyo gumawa sila ng katarantaduhan, itong mga putang inang banyaga, sa loob pa mismo ng ating bansa. Tinutugis na nga sila ng international authorities. Ngayon ang pinakatanong natin dito, bakit sobrang dali nilang makapasok sa bansang Pilipinas? Kasi meron na silang mindset. Ano yung mindset nila? Na Pilipinas, mahina ang batas, pwedeng abusuhin ang mga kababayan. Ganyan yung iniisip nila Kasi nung panahon ni, former President Aquino, di ba? Sa international airport, grabe yung drugs, di ba? Mga minamahal. So, naisip ng mga banyaga, nandun na sa kanila yung culture na pag Pilipinas, sobrang dali lang dyan makalusot. So ngayon, si Senador Risa Hontiveros, yung ginawa niya is, kailangan niya magbigay ng oras dyan, paglalaanan niya talaga yan ng, ng time, effort. Kaya, masasabi natin na klaro yung mensahe ni Senator Risa Hontiveros na protektahan natin ang ating mga kababayan laban sa mga mapang-abusong dayuhan. Masakit man isipin na umabot tayo sa punto na yung mga banyaga ginagawang palaruan, taguan, ang ating bansang Pilipinas, tapos dito sila gumagawa ng kahayupan. Diba? Masakit man isipin pero wala, nangyari na. So ngayon, ang kailangan nating gawin is suportahan. Diba? Itong mandatong ipapatupad ni Senator Risa Hontiveros para nga po mapabalik, mahuli, mapaigting, magkaroon ng pangil yung batas ng bansang Pilipinas na kung saan magkakaroon ng hustisya, diba? Itong ating mga kababayang Pilipino. Kasi, yung ganitong klaseng sistema, hanggat walang nagko-call out dyan, hanggat hindi nagva-viral yan, talagang paulit-ulit na gagawin yan. So ngayon, itong pagsasalita ni Senator Risa Hontiveros bilang isang leader din ng bansang Pilipinas dahil nga senador siya, yung pag-call out niya sa pedophilia, sa online sexualization, sa exploitation, 'di ba? Kailangan nating suportahan 'yan. 'Di ba? Nang sa gayon, hindi na 'to mangyari muli sa ating mga kabataan at makamit na mismo ang hustisya, 'di ba? Ng mga kabataang binababoy ang ating mga kababayan. So, dapat tayo makiisa. Hindi lang sapat na mahuli sila, kailangan meron ding mapanagot sa batas. Hindi pwedeng ipa-deport lang, ibalik sa kanilang bansa. Dapat mapanagot din sila at mas malakas na proteksyon para sa ating mga bata and mas malakas na pagyakap, pag-akap, 'di ba? Na magkaroon ng systematic education ang ating mga kabataan para mismong sila na habang binubudol sila ng mga banyaga, sila na mismo ang aatras at mismong sila na ang magre-report. Diba? So, kaya hindi na sa akin bago kung bakit mataas yung favorability ni Senator Risa Hontiveros dahil sa kanyang mga hearings na ginagawa. Diba? Yung hearings niya na ginagawa, puro lang talaga paglilingkod. Yung talagang will niya talaga na tulungan ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi na sa akin bago kung mataas yung favorability ratings ni Senator. Tingnan nyo to Risa Hontiveros as the most favored senator. So as far as the public is concerned, siya yung masipag, siya yung nakikitaan ng seryoso sa pagtatrabaho, siya yung nakikitaan na nag-aaral sa pagtatanong, kaya most favored. Your survey shows Risa Hontiveros as the most favored senator. What does this mean? Thank you for asking that. There were 12 names there, and the 12 names were those who did not seek re-election. Senator Hontiveros was also most favorable in quarter 1 of our Pahayag survey, which means she has been in the limelight, she has been doing a lot of inquiries in aid of legislation, she has been hammering on certain things and certain advocacies. So as far as the public is concerned, siya yung masipag, siya yung nakikitaan ng seryoso sa pagtatrabaho, siya yung nakikitaan na nag-aaral sa pagtatanong, kaya most favored. Diba? So, hindi na bago na bigyan siya ng ganyang title dahil nga naman yung kanyang ginagawa is for the Filipino people.
Alright, mga minamahal, yun lamang po. Kayo, ano masasabi ninyo? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli pa sa ating panibagong video.